pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Patuloy o God, na kami po ay nagpapasalamat sa iyong katakilaan, sa iyong kabutihan, na kung saan o God, ikaw ay patuloy po namin pinapupurihan at napapakinggan ang iyong banal na salita. Na tunay nga po Diyos na ang salita mo nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Kaya nanangin ko o God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakapuna po tayo lahat sa presensya po namin. Praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang banal na salita? So, this afternoon, our topic, it is about the basic elements in the plan of salvation. Para po ma-remind sa bawat isa sa atin, yung pong plano ng Panginoon na naisin niya na mapasa atin. Kaya lubusan po ang ating pasasalamat dahil tunay po na wala po tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin. So, what are the basic elements in the plan of salvation? Number one is that God loves the whole world. So, alam po natin na ang mundong ito ay mahal ng Diyos. At sino po ang nakatira sa mundong ito? Ikaw at ako. Kaya nga sabi doon sa heart of the Bible, in John chapter 3 verse 16, sabi po sa kanyang banal na salita, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ito po ay plano ng Panginoon na mahal niya ang mundong ito at hindi po nais ng Diyos na mapaliwala ang bawat tao na isinilang sa mundong ito. Mula noon hanggang ngayon, na still pa rin po na ang nais ng Panginoon ay maligtas ang bawat isa, especially nowadays. Kaya nga po yung paghahayag po ng salita ng Panginoon ay napakahalaga. At purihin po ang Diyos dahil nabibigyan po ng pagkakataon ang bawat isa. Dito nga lamang po sa atin, di ba? Pag Sunday talagang mula sa umaga, nandiyan yung ating spirit preaching, nandiyan yung ating mga J ministry na kung saan talagang naihahayag ang salita ng Panginoon. At kung ating titingnan, yun bang makikita po natin yung hungerness ng mga tao ngayon? Especially pag sasabihin natin na you want some prayer, no? Isali mo ang Diyos sa iyong buhay. Nandun po na very open sila. So even for us na mananampalataya sa Panginoon, nandun din po sana yun pong desire natin na magpagamit para sa Panginoon. So, makikita po natin dito nang dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ito nga po, di ba katatapos lamang po ng Holy Week? Pero nang dahil na sa crisis na tinatawag, parang maging ang kalsada po sa Pilipinas ay tahimik. Talagang may pagbabago, hindi katulad noon. Kaya nga sabi ko, buti ngayon sa Pilipinas, wala nang, hindi na masyadong ma-traffic. Walang traffic. Actually, nung pabalik na kami last Friday, hindi na kami nag-picnics. Talagang dumaan lang kami doon sa talagang daanan. At tuloy-tuloy. No? Na wala talagang traffic. So, dahil sabi nga ng mga tao, balik na lang tayo sa pagbibisikleta. Magandang umuwi. So, walang traffic. And then sabi dun sa 1 John chapter 4, verses 7 to 10, Dear friends, let us love one another. Talagang the word love is very powerful. Makapangyarihan po ang salitang love, which is, alam natin, ang bawat isa ay nangangailangan ng pagmamahal. Kaya pag ipinakita mo po yung pagmamahal mo sa isang tao, kahit na yung taong yan ay talagang hindi mo lubos sukat akalain anumang klaseng tao, pag naramdaman niya yung pagmamahal, nababago siya because of that love. So, dear friends, let us love one another. It is the command of God. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
And then next verse, sabi niyo ulit, whoever does not love does not know God, because God is love. So alam natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Dahil naniniwala tayo sa Kanya, so maging sa atin ay talagang ini-a-apply natin na mayroong pag-ibig sa ating buhay. Next verse, sabi niya ulit, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Kaya nga yung heart of the Bible kanina, di ba, binasa natin. Nagtunay na ibinigay ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak nang dahil sa Kanyang pagmamahal. And verse 10, sabi po niya ulit, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So praise the Lord, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. So nararapat lamang po mga kapatid na tayo po mga mananampalataya, nandun po sana na maghari ang pagmamahal sa ating buhay. Kaya di ba palagi natin sinasabi na ang puso ay punuin ng pagmamahal. At yan po yung katangian na bagay sa atin. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, bagay na bagay sa iyo na punuin ang iyong puso ng pagmamahal. So huwag mo natin kalilimutan, pagmamahal. Number 2, basic elements in the plan of salvation is that, sabi dyan, but man is separated from God because of sin. Mahal ng Diyos ang mundo, mahal ng Diyos ang mga taong create niya, pero meron pong nangyari kasi ang taong ito ay nahiwalay sa Diyos nang dahil sa kasalanan. No? Ito po kasi ngayon yung talagang hindrance, ang kasalanan. At dahil sa kasalanan ito, na ipinamana ng ating mga ninuno, no? Hindi lamang po tayo yung apektado, maging ang mga darating pa at susunod pang isisilang sa mundong ito habang may mundo na tinitirhan at hindi pa dumarating ang Panginoon, apektado because of sin. Kaya sabi nun sa Romans 3 verse 23, sabi po niya doon sa kanyang salita. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya wala pong hindi nagkasala sa atin. Salamat sa Diyos dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na dating isang makasalanan. Pero ang ginawa ng Panginoon ay naging saint. Kaya yung katabi mo, saint yan, ha? Santa yan, hindi lang si Santa Teresa or Saint Mary, ang mga saint na tinatawag. But every believer, bawat isa na mananampalataya sa ating Panginoon, sa pagiging sinners, ay ginawa ni Lord na maging saints. So, praise the Lord. Hindi po santa-santita, ha? Talagang ipakita natin na talagang we are saints in this world. Romans 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Eh kung walang matuwid sa mata ng Diyos, paano na lang tayo? Kaya salamat. Dahil mayroon pong Kristong isinilang sa mundong ito. Kaya kahit na sinasabi sa salita ng Panginoon, there is no one righteous, not even one. But because of the Lord Jesus Christ, ikaw at ako ay nagkaroon ng chance, nagkaroon ng pagkakataon na maging righteous in the sight of God. At yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus in the cross of Calvary, more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas. So, sa mata ng Panginoon, tayo ngayon ay itinuturing niyang isang matuwid. Pag sinabing isang matuwid, ano man yung nakaraan mo, ano man yung naggagawa mo noon, now that we have Jesus Christ in our life, tayo po ay matuwid sa paningin ng Panginoon. Diba ang sarap isipin na ano man yung pinaggagawa natin noon, but because hinayaan natin, binuksan natin ang ating puso, and we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior,
God make us righteous in His sight. Kaya wag po nating kalilimutan, tatandaan po natin na hindi lamang po tayo basta tinawag ng Panginoon, kundi meron siyang ginawa at gagawin sa buhay ng bawat isa. Romans 6 verse 23. Yan. For the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan po, kaya mahirap ang magkasala, isang merong batas sa mundo at merong batas ng Diyos. Dito nga lamang sa mundo, no? Pag lumabag ka sa batas ng mundo, may parusa. No? So, maging ganun din po ang batas ng Panginoon. At sabi diyan, for the wages of sin is death, but the gift of God, praise the Lord. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po ng isang tao ay magkaroon ng Jesus sa kanilang buhay. Ipakita po natin na may Jesus na naghahari sa buhay natin. Dito, no, parang okay lang. Pero alam po ninyo, pag uwi natin sa Pilipinas, pag tayo ng bakasyon, talagang dapat doon natin ipakita dahil matitesting tayo sa ating mga attitudes, behavior, characters. No? Dahil tinitingnan nila tayo kung totoo nga ba na tayo ay Kristiyano, kung totoo nga ba na tayo ay born again, kung totoo nga ba na may Jesus na naghahari sa buhay natin. Kaya kahit minsan gustong-gusto mo nang magalit, sandali. We need to exercise the fruit of the Holy Spirit. Kaya tatandaan po ninyo, huwag ninyong iiwanan ang fruit of the Holy Spirit, especially pag kayo ay magbabakasyon, mga kapatid. Dahil sa bandang ito, diyan ang testing. Kasi yung mga daratnan natin, yung mga mahal natin sa buhay, pwede po silang gamitin ng kaaway para tayo ay matesting, mawalan ng pasensya minsan. But praise the Lord, hayaan po natin na ang bunga ng banal na Espiritu ang patuloy na mag-manifest sa atin. No? Kaya yun po yung kagandahan dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, ang tao po ay nahiwalay because of sin. No? At ang pangatlo po na basic elements in the plan of salvation is that God is just and holy. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay, pag sinabing just, hindi siya favoritism, makatarungan. Yan, the word makatarungan. And holy at banal. Kaya pala no wonder, nasabi doon, God is our judge. Jesus is our judge. No? Siya ang judge natin, na alam natin na ang hatol natin ay ang hatol ng Panginoon. Kasi siya yung judge. Dahil may Kristo tayo sa buhay, sabi sa kanyang salita, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. So, ibig sabihin, hindi tayo guilty. Mapapawalang sala tayo. Praise the Lord. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is God, God is just and holy. Hebrews 9 verse 27. Hebrews 9 verse 27 po. Sabi dyan sa Hebrews 9 verse 27. Okay. Hebrews 9 verse 27. Sabi po sa kanyang salita in Hebrews 9 verse 27. Just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. So alam po natin, naniniwala po tayo na mabubuhay lamang po tayo sa mundong ito ng isang beses. Hindi po tayo naniniwala sa reincarnation. Pero kung just in case, merong reincarnation,
reincarnation, no? Ano kaya ang gusto mong gawin sa next life mo? Hindi ako kasama. Naisip na ba ninyo? Hindi ako kasama. Kasi yung ibang mga tao, they believe in reincarnation. Kaya tingnan po ninyo yung mga, for example, the Buddhists, no? Gusto nilang maging mabait sila. Para sa next life, mas better yung kanilang buhay. Kasi kung magiging masama sila, baka magiging ipis. Kaya takot na takot sila sa ipis, sa mga insects. Kasi ang paniniwala nila, mga masasama sila nung sila ay nabubuhay. Pero sa atin po, ang sabi sa kanyang salita, minsan lamang po na mamatay ang isang tao and after that to face judgment. Haharap sa Diyos. Nakaready na ba tayong harapin ang Panginoon? Sumagi ba sa ating isipan na ano kaya ang mangyayari kung haharap ako sa Panginoon? Dapat iniisip din natin yun. Maging handa tayo. Kasi darating at darating ang time. Hindi po natin matatakasan. Kasi yan po ang salita ng Panginoon. Minsan tayong mamatay sa mundong ito and then after that, we will face judgment. Kaya dapat po maging handa ang bawat isa. At paano po tayo nagiging handa? Habang tayo ay may buhay sa mundong ito, pinaghahandaan natin. No? Kaya nga tayo naglilingkod, no? Nag-aaral sa kanyang salita. This is one way na pinaghahandaan natin kung ano ang mangyayari pagharap natin sa Panginoon. Revelation 20 verses 12 to 15. Sabi niya ulit, "And I saw the dead, great and small, is standing before the throne, and books were opened." No, may mga libro daw na mabubuksan. Another book was opened. Ito po yung mahalagang libro, yung tinatawag na Book of Life. Libro na kung saan nakasulat ang pangalan ng mga taong maliligtas. Sana po, bawat isa sa atin, nasa Book of Life ang ating mga pangalan. Kasi sabi dyan, the dead were judged according to what they have done as recorded in the books. But I believe if we have Jesus Christ in our life, ang maghuhusga po sa atin ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga sabi sa kanyang salita, there is no more condemnation for those who are in the Lord Jesus Christ. So I believe na yung mga namatay na they will be judged according to what they have done. Ito yung mga tao na nabuhay na wala pa si Kristo noon. But for us, na meron ng Kristo na namatay at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin, no? Hindi na po tayo huhusgahan. Kundi, ang sasabihin ni Lord, hinugasan ko na siya, binili ko siya ng aking banal na dugo. So there is power in the blood of Jesus, and the blood of Jesus is very precious. Next verse, please. The sea gave up the dead that were in it, and death in Hades gave up the dead that were in them. Magaganap ito pagdating ng takdang panahon, mga kapatid. And each person was judged according to what he had done. Next verse. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So, merong pangalawang kamatayan. All of us, we will experience unang kamatayan, pero hindi po lahat tayo ay makaka-experience ng pangalawang kamatayan. Sana unang kamatayan lamang po yung ating mai-experience. Because the lake of fire, sabi diyan, is the second death. Ito yung ikaw ay itatapon sa impyerno. Ito talaga yung eternal destruction. No? Ibig sabihin, panghabang buhay. Sino ba naman nagnanais dito na habang buhay ay nasa impyerno ka? No? Mainit doon. Ayan, tag-init na kung dito ka sa mundo pag mag-init. No? Talagang hindi mo minsan alam kung anong pakiramdam. How much more kung ikaw ay mapunta sa impyerno?
Kaya wag na po natin, nandun po sana na ang desire natin ay mapunta sa kaharian ng Panginoon. Verse 15, sabi niyo ulit, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya siguraduhin po ng bawat isa na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay at hindi po siya mabubura. Dahil pwede pong mabura ang ating mga pangalan. Paano siya mabubura? Kung tayo po ay tatalikod sa ating pananampalataya sa Panginoon, baka mawala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya panatilihin po natin na talagang nakasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Okay? Number 4. Number 4 natin, basic elements in the plan of salvation is that Jesus came to die in our place. Praise God. Na tunay po na ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, siya po ay namatay. No? Imbis na ikaw at ako ang siyang maipako sa krus, ang mamatay. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya na lamang inako na po niya ang kamatayan na para sa atin. No? Kaya Jesus came, dumating sa mundong ito ang Panginoong Jesus. No? Para mamatay, hindi lamang isilap, para mamatay in our place. In Titus chapter 3, verses 5 to 7, sabi doon, He saved us, iniligtas niya tayo, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na maawain, mga kapatid. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. That's why we need the Spirit of God. Next verse. Whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior. Talagang kailangan natin ang Panginoong Jesus. And verse 7, sabi po dyan, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Pag-asa. Aasahan, ano yung aasahan natin? Ang buhay na walang hanggan. Amen. Salamat kay Lord because I believe that it's one of us. Hawak-hawak na po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya pakaingatan natin ang buhay na walang hanggan na yan. Dahil meron pong may gustong magnakaw. At aali-aligid siya sa iyong kapatid. Huwag natin siyang hahayaan. Dahil ang trabaho niya sa mundong ito is to steal, kill, and destroy. Yan. At yung buhay na walang hanggan na hawak-hawak natin, ay gusto niyang sirain. Gusto niyang nakawin. Gusto niyang patayin. No? Pero wag po nating hahayaan. No? Wag nating hahayaan. Just go on in our service to God. Romans chapter 5, verses 7 to 10. Sabi ulit yan. Very rarely will anyone die for a righteous man. Meron na ba kayong nabalita ang tao na aside from our Lord Jesus Christ, meron na ba kayong kakilala o nabalitaan na siya ay namatay in behalf of that person? Kaya ba natin yun? Siguro kahit pinapamilya natin, hindi natin, mahirap natin gawin. Nasasabihin na ako na lang ang patayin ninyo, siya na lang ang mabuhay. Ang hirap gawin ng tao. Pero ang Diyos, hindi po siya nagdalawang isip na gawin, na ialay ang kanyang buhay. Kaya sabi po yan, very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. Next verse. But God demonstrates His own love for us in this. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal while we were still sinners. Habang tayo ay isang nakasalanan,
Christ died for us. No? Kasi bago pa man tayo isinilang at magkasala sa mundong ito na dala-dala ang kasalanan, nauna nang inako ng Panginoon na matay na po siya sa krus ng Calvary. Na isama na mga kapatid, yun po yung kung ating titingnan, it's a mystery na kung saan naipako ang Panginoong Hesus, hindi pa tayo isinisilang, yung mga gagawin pa natin kasalanan sa mundong ito ay kasama ng naipako sa krus. Kaya purihin po ang ating Panginoon. That's first. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Kaya alam na po natin na ang sumpa o ang mga bagay-bagay na mangyayaring kapahamakan sa atin ay ililigtas tayo ng Panginoon. And verse 10, sabi po dyan, for if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Kaya kung hindi mo namatay ang anak ng Diyos, there is no reconciliation. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Kaya kung ating titingnan, napakalaking sakripisyo po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus in order that you and we will be saved in this world. Para pagdating ng panahon, hindi po tayo mapunta sa eternal destruction, pero ang pupuntahan po natin ay eternity, eternal life, na kapiling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Romans 8, verse 11. Sabi niya ulit sa Romans 8, verse 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, the Spirit of Jesus, sabi niya, no? Raised Jesus from the dead is living in you, nananahan sa atin. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Right now, we are called mortal man. We have these mortal bodies. Ibig sabihin, mamamatay tayo. Pero ang pangako ng Lord, from being a mortal man, we will become immortal. No? Hindi na tayo mamamatay pagdating ng takdang panahon. Why? Because the Spirit of God is within us. No? At ang Espiritong ito rin yung Espiritu na kung saan ay nabuhay na muli ang Panginoon. At alam natin that He is our example. No? The resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya naniniwala po tayo, mamatay man ang ating katawang lupa, pero naniniwala tayo na mabubuhay muli tayo. At sa muli nating pagkabuhay, talagang wala ng kamatayan. Being a mortal man, we will become immortal. Being perishable, we will become imperishable, mga kapatid. No? Kaya purihin po ang Panginoon. Number 5, basic elements in the plan of salvation is that the person who put his or her faith in Christ. No? Ang isang tao na ibinigay niya o nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Romans chapter 10, verses 9 to 10. Kaya napakahalaga po na ang isang tao, we declare and we confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kaya tingnan po ninyo, whenever that we share the Word of God, hindi po natin nakakalimutan. Di ba sa ating street preaching, pag tayo nagpa-altar call, bago natin sila ipag-pray ng ating mga pangangailangan, we lead them first in a sinner's prayer. Because we believe that this is a powerful prayer na kung saan sa pagtanggap po nila at pag-acknowledge kay Jesus Christ
as their Lord and personal Savior, there is something happened spiritually. In the spiritual realm, because the Spirit of God ay dumarating po sa buhay ng isang tao. Kaya whenever you share the Word of God, even to your family, even to your loved ones, mga kapatid, huwag po ninyo silang iiwanan na hindi po nila sila nakapag-pray ng sinner's prayer na tinatawag. Lead them in a sinner's prayer. Lead them na they're going to acknowledge Jesus Christ. Kasi tingnan po ninyo ang sabi po dyan sa salita ng Panginoon. In Romans chapter 10, verses 9 to 10. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And verse 10, sabi niya ulit, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Kaya kinakailangan declaration, confession, that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kaya, yan po ang gagawin natin, mga kapatid. So, another basic elements in the plan of salvation, which is number 6 na po natin. To follow Christ is to accept Him as Lord and Savior. Pag gusto po nating sumunod kay Kristo, of course, nararapat lamang po na tanggapin natin siya bilang ating Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Galatians 2 verse 20. Alam po ninyo itong Galatians 2 verse 20 na ito, kung ating titingnan, no, talagang yung kanyang impact, no, mabigat po ang verse na ito. Kasi tingnan po ninyo, sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Tatandaan natin, no? Kasama natin na ipako ang Panginoon, and I no longer live, no? But Christ lives in me. Pero minsan nakakalimutan natin, di ba? Na ang Panginoong Hesus na pala ang nagmamay-ari sa atin. Minsan, andun pa rin po yung self-will natin. Andun pa rin yung own will natin. Andun pa rin po yung desire natin. Kaya tingnan po natin. I have been crucified with Christ, and I no longer live. But Christ lives in me. The life I live in the body. Ang buhay, sabi niya. I live by faith in the Son of God. Kaya nga bilang isang mananampalataya, we need to live by faith and not by sight anymore, mga kapatid. Amen. I-apply po natin every day, every time. We are living by faith, not by sight. Ganun na po tayo ngayong mamuhay sa mundong ito. By faith and not by sight. Kasi sabi niya, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya mga kapatid, hayaan po natin na ang Panginoong Jesus ang totally na maghari po sa ating buhay. What we need to do is to surrender our life. Hayaan natin na siya yung maging driver ng buhay natin. Hayaan natin na siya yung maging manager ng buhay natin. Kasi minsan gustong-gusto nating i-manage yung buhay natin, no? Kasi nga, ando yung on desire natin, on will. Pero sabi ko sa kanyang salita, it should be God's will ang patuloy na mag-manifest sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, salamat kay Lord dahil siya ang Diyos na makapangyarihan na tinanggap natin sa ating buhay. At ang pangpito po natin, number 7 basic elements in the plan of salvation. The Spirit of God lives in the believer. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa bawat mananampalataya. At ito po ang kailangan sa mundong ito na Spirit of God.
Because I believe na kung ang isang tao ay mayroon pong Espiritu ng Panginoon na nag-ahari sa kanyang buhay, no, magiging maganda po ang mundo natin. Kasi mawawala po yung mga gumagawa ng masama. No? Kaya lamang po mayroong mga kasama na nangyayari. Kasi minsan ang tao sa mundong ito, nag-iiba sila ng Espiritu. Nagkakaroon sila ng Espiritu ng Diablo. Kaya napakahalaga po na Espiritu ng Panginoon ang patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya no wonder na ang bawat nilalang sa mundong ito ay kinakailangan maging Kristiyano. Hindi po relihiyon ang kailangan, kundi maging Kristiyano, magkaroon ng Jesus sa kanilang buhay upang sa ganon sila ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil I believe that it's one of us. Natanggap po natin ang pinakamahalagang regalo sa mundong ito. Ang regalo ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. And verse 9, sabi po niya ulit, okay, not by works, so that no one can boast. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa, mabubuting gawa, pero salamat dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon upang sa ganoon ay wala pong pwedeng ipagmayabang dahil ang kinakailangan lamang po nating ipagmayabang ay ang pagkakaroon natin ng Kristo sa ating buhay na siya po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, the source of eternal life. Kaya mga kapatid, just go on po sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon dahil may plano po, may purpose ang Diyos sa pagkakatawag po niya sa bawat isa sa atin. Kaya magpatuloy po tayo, huwag po tayo madi-discourage sa ating pananalig, pananampalataya sa Kanya, anuman yung sitwasyon, anuman yung mga testing, trials sa buhay natin, just keep on serving the Lord. Dahil meron po tayong aasahan sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po God, binigyan mo po kami ng kaligtasan. Salamat dahil pinili mo at binigyan ng pag-asa ang bawat isa. Kaya dalangin ko God, hawakan mo ang aming mga buhay, huwag mo po kaming pababayaan. Patuloy na turuan mo po kami para sa ganun Diyos, kami po ay makapamuhay sa mundong ito nang naaayon sa iyong pamantayan. Salamat sa ginagawa mo at maging sa mga gagawin mo pa po Diyos sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord at ibinabalik mo sa mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen.